Okay, so what? Martes, December 26, 2023. Dark and Light Side episode of Life, episode 87. Pasensya ho kayo kasi masyado ho maraming walk-ins sa ngayon. At siyempre, yung iba takot din silang malasin sa 2024 nila. Yung iba naman, takot namang mabarang or matapos ang buhay sa January 5th. Yung iba din naghahabol din para sa business nila, para sa family nila, para sa lahat-lahat na, 'di ba? So, yun na. So, kung kayo din, kung gusto niyo din na maganda din yung takbo ng 2024 ninyo, magpa-ritual na rin kayo. Kung may dapat kayong ipatanggal, no? Kung may dapat kayong proteksyonan, alagaan, may mga ganon. Okay? This is the dark side of life. Tignan natin kung anong problema ngayong araw na ito. Ay! 9 of Cups. And then, second, the Empress. And the third, 4 of Pentacles. Okay. So, talaga naman, di ba? So, ngayon, 26. 5 days to go, patapos na yung taon ng 2023, and then papasok na tayo sa 2024. Doon sa may mga barang na, may kulam na, may sumpang, may gayuma, beware po kayo, kasi yung end point nila doon, this coming first Friday ng January. So, paswertihan na lang po kayo, kung makakasurvive kayo sa barang, no? And then, ganun din sa kulam at ganun din sa sumpa at saka sa gayuma. Dito tayo ngayon, kasi kung nasabi ko yan dahil dito. Yung unang problema is yung mga pangarap ninyo, yung mga pangangailangan ninyo, yung mga gagamitin ninyong budget sa bagong taon, hanggang sa pagbalik sa bakasyon, galing sa trabaho. Kasi yung susunod kasi na is the Empress. So, yung Empress kasi, ito yung tao na matalino 'di ba? Matalino siya pagdating sa mga sitwasyon sa buhay niya. Kaso nga lang, no? Sa sobrang talino niya, nakaligtaan niya na limited pala yung pera niya at binuhos niya nung Pasko. So, malamang yung 13-month nito, yung sahod nito, yung mga loans, di ba? Ay nagastos dahil yung mga plano mo bago pa pumasok ang Disyembre, nagamit mo na dito. And then nandito ka sa punto ngayon na tight na yung budget mo at hirap ka ng pagkasyahin ito sa hanggang bagong taon at posible na pagbalik ng mga anak sa school, hirap na sa budget, di ba? So yung punto dito is i-check natin. Kung hindi ito naging kung nangyari, tingnan natin dito ano dapat, di ba? This is the first card. Hermit. Second card, 10 of Wands, and the last card, 9 of Cups, 'di ba? Ang galing. Tignan niyo. Ang ganda ng sitwasyon na ginagawa ni Universe. Kaso lang maganda yung light side of life niya. Bakit? Dito kasi sinabi na yung Hermit kasi is soul searching sa mga tao na wala pang asawa, walang boyfriend, walang ka-commitment, di ba? So, nag-aabang ka sa tamang tao na mapunta sa'yo. Probably, kung ikaw naman yung tipo ng single, siguro ikaw yung tipo ng tao na hinahanap mo pa ang swerte mo sa buhay. Kaya wala ka pang panahon sa love life. And then, sa iba sa inyo, no, yung mensahe ni Universe ngayong Martes, kung marunong kang maghintay sa tamang panahon, no, darating ang punto na matatapos mo lahat ng problema mo sa buhay. Kapag yan natapos mong problema mo, siyempre, andito na tayo sa fulfillment, which is the 9 of Cups, di ba?
huli siya dito. Pero dito, yung 9 of Cups is nauna. So, yung punto dyan is, kung ginamit mo ang yung logic of reasoning sa buhay mo, no? Alam mo na may sahod ka, yung iba may incentives, may 13-month, may bonus pa yung iba, di ba? Kung ginamit mo, pinag-isipan mong mabuti, no? Kung ano man yung natanggap mo sa buwan ng Disyembre, sana doon mo ginamit sa mga problema mo. Kasi, di ba, marami kang problema. Usually, ayan yung mga credit card bills mo, loans mo, housing, car loans, credit card loan, etc. Nandoon na yon, di ba? So, kapag yun nabayaran mo, di ba masaya ka? Which is the fulfillment. The fulfillment of yourself. Kasi, pagpasok ng 2024, wala kang delay, wala kang overload o overdue. Ibig sabihin, pumasok ka sa 2024, kalmado, di ba? So, yung nakalimutan kong isabihin dyan is, kung hinintay mo ang tamang panahon, halimbawa, gusto mong magbakasyon, di ba? Pero kapos ka sa pera. May pera ka, pero hindi kasya, di ba? Kasi may bills ka eh. Kung inuna mo yung bills mo, no, hinintay mo na lang yung susunod na taon or yung susunod na pagkakataon na pwede kang magbakasyon, siguro wala ka ng problema ngayon, di ka na short sa budget. Pero dahil sa kalimitan sa atin, sa mga Pilipino, kung wala pang hinahawakang pera, ang dami niyong plano. Oras na nahawakan niyo yung pera, yung dati niyong gustong gawin na bayaran, hindi niyo na nagagawa. So, ando doon yung disiplina, nawala na yung disiplina, nawala na yung tuwid na plano ninyo, dumating kayo sa punto na na-short na kayo sa budget, di ba? Kasi yung iba dyan, hindi na makakakuha ng sahod dahil nakasangla yung ATM. And on top of that, ang dami mong hiram magkabilaan, di ba? So, hindi ka kasi naghintay ng tamang panahon eh. So, kailangan kasi sa buhay ng tao kapag ganito, kung gusto mong magkaroon ka ng matiwasay na pamumuhay, sa bawat pagsubok na natututunan mo sa buhay, sa bawat pagsubok na nahaharap mo or nakakasalubong mo sa buhay mo, pag-aralan mo, gawin mo itong leksyon na sa susunod na magkasalubong kayo uli, hindi ka na niya mahaharangan, hindi ka na niya madedelay sa mga plano mo sa buhay. Kasi alam mo na paano lusutan. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na, alam mo kapag inubos mo yung pera, darating at darating ang panahon, mapuputol yung ilaw mo, tubig mo, whatever, magka-cut off, di ba? So if you didn't learn that lesson, and then hahayaan mo na mangyari ng paulit-ulit, ibig sabihin nun, you don't have any discipline at yourself or within yourself mismo. Kasi wala para kang para bang gripo. Kapag gusto mo, di mabuhos, di ba yung ganun? Pero kapag ayaw mo, di you turn it off. Pero yung sa panahon kasi dito, ginawa mo kasi, nagsaya ka muna You enjoy everything na, natanggap mo. And then it was too late to realize na nakita mo yung wallet mo, ay kukunti na lang pera ko, parang hindi na aabot ng New Year. Paano pa ako papasok sa trabaho? Paano pa yung allowance mo? Kasi kailangan mo naman magtrabaho for another 2 weeks bago ka magkakaroon ulit ng sahod. And then, don't forget, di ba? May mga tao na umuutang sa ngayon. And then, probably sisingilin sila 15 or 30th of the following month, which is January 2024. Hindi siya maganda. Kasi sa umpisa ng taon, may utang ka. Kaya nga sinabi dito sa Light Side of Life, pag-isipan mo ngayon, gawin mo na ngayon. Iresolba mo lahat ng problema mo para pagdating at pagsalubong mo sa bagong taon, okay na okay ka. So, ganun din sa ritual. Kung meron kang kailangang iparitual, gawin mo na bago matapos ang taon. Huwag mo nang dalhin ang lahat ng kamalasan sa susunod. Kasi dire-diretso yan kapag tinamaan ka sa first Friday of the year. And that may take 12 years.